pagising pa lang ng ating mga mata, ay matanaw na ang Diyos ay hindi nagtutulong sa iyo. Amen? Pakiramdam lang yun, nakulang ka. Pero ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat inulit natin. Amen? Kung naway patuloy po tayo kung lumalago sa ating pananampalataya, kung malalim po sa pagkilala sa ating Panginoon. At handa na po ba kayong makinig? Amen! Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong dadalhin. Ayan, ano? Huwag mo akong dadalhin. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Makilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalangin sa iyong paanan, Panginoon, humihingi ng patnubay at gabay ng mga pamilya, Panginoon, na manalangin po sa aming mga puso. Patawarin po kami, Panginoon, at bigyan ng malinis na puso at isipan upang makita, Panginoon, yung mga pahayagan mo sa iyong salita na makahayagan mo. Salamat po, Ama, sa mga salita na hinihanda mo para sa amin. At alam namin, Panginoon, na ito po'y makakapagpabago ng aming buhay. At iyan, Panginoon, na ang mga salita mo ay makapangyarihan. At sino mang tumataliman dito, Panginoon, ay nagkakaroon ng bagong buhay. Salamat po, Ama, sa pagsama ng Banal na Espiritu. Kayo po ang manguna sa aming pag-aaral at pagsisiyasat, Panginoon. At kung ano man, Panginoon, yung itinuturo mo ay patuloy mo ipakita, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong teksto ngayong umaga ay matatagpuan sa mga Bilang chapter 13 verses 25 to 28 and 30. Mga Bilang chapter 13 verses 25 to 28 to 30. So, sabi po, pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at parang kina Moises, Aaron at sa buong bayan ng Israel na natitipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Inulat nila ang kanilang nakita at pinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon, ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. So, lundag po tayo sa verse 30. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga tao bayan na nagreklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusupin natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. So, alam na po natin itong chapter na ito, itong kwento po na ito. Ito'y napakapakulang na po natin napapakinggan. Amin po ba? So, kung meron akong bago lang, eh malamang bago lang din po sa kanyang pandinig. Amen. So, ito pong mga eksena ito ay pakita natin yung mga Israelites, mga Israelita, ay patungo po ito sa promised land, pinangako ng Diyos kay Moises at sa buong Israel kung saan sila darating. So alam natin na ang promised land ay halos abot kamay na po nila. Tama po ba? Ay po doon sa kwento. Pero hindi po nila ito na-possess, yung promised land, dahil po sa kanilang attitude. Amen? Kumakita natin na sabi ng iba, halos nasa kabilang bakod na lang yung promise land. Pero hindi pa po nila narating o hindi pa po nila experience na tumapak po that time. So, hindi po nila napuntahan agad. So bakit? Ano po ba yung dahilan? Yung title po ng ating pag-aaral ngayon is self-defeating attitude. So meaning, pag sinabi po natin self-defeating, ito po yung science po ay serving or tending to defeat oneself or itself. Counterproductive, ito po yung contrast sa sariling abilidad. No? Acting to defeat its own purpose. Being or involving an attitude of defeatism. So yun po yung tinatawag na salawin po ng
31, ngunit sumagot ang ibang espiya kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Sabi nila, we're not people. Hindi natin sila kaya. So mababasa po natin dito na o makikita natin na hindi pa po sila lumalaban, ay wala na po silang pag-asa. Amen? Sabi nila, hindi sila mananalo kasi mga higante yung nakatira doon. Kumbaga, para pong sa larong chess, na sino lang nakapaglaro ng chess dito? Alam niyo po sa larong chess, mabilis po ang isip ng bawat player, bawat isa na magkalaban. Sa isang pagkakamali ng move o tira ng isang player, alam na po niya kung matatalo siya o hindi. Amen? Di po ba? Pag sinabi ng move na niya, touch ko, talo na. Ibig sabihin, nagkamali po siya ng pagtira. Amen? So, ganun po yung kaisipan nung 10 espiya na nagbigay ng masamang balita. Kung minsan po, tayo mga tao ay hindi din pong ganun attitude. Tama po ba? Yung bang hindi pa natin nasusubukan, eh umayaw na tayo. Amen? Subukan mo pang paawit. Ayoko, hindi maganda boses ko. Diba? Subukan mo mag-share. Hindi ko kaya. Hindi ako para dyan. Yung po palang pagtanggi natin sa kalooban ng Diyos, ito po pala ay kinasasama ng loob ng ating Diyos. May taraw nakikita po natin habang tayo ay nagsisiyasa. Sabi po ng isang pastor, sa po itong mahusay na pastor, sabi niya po, ang isang Kristiyano daw po, o isang mananampalataya, kaya daw po hindi siya nagtatagumpay, ay dahil po inaalaw niya sa kanyang isip o isipan yung self-defeating attitude. Nakakalaman po kasi totoo na nangyayari sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Hindi po lahat tayo ay anak ng malakas. Pero ang nais po ng Diyos, mapagtagumpayan po natin yung bawat kahina natin. Amen? Kasi po tayo nilikha ng Diyos pero umanalumpay. Tama po ba? O makita natin dito na yung ating sarili, sabi niya doon, makikita po ito sa bawat kilos ng isang tao kung siya meron self-defeating attitude sa bawat aksyon. At ito po ay lumalabas sa ating bibig. Amen? Nakita po natin, di ba kanina? Pagka hindi mo kaya, hindi mo kaya, wala akong laban dyan, wala akong mararating dyan. Ito ba? Lumalabas po. Ibig sabihin, meron pang self-defeating attitude. Sa chapter 13, verse 33, sabi po doon, nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak, mga tipaklong lamang kami kung iyakibihin sa kanila. Sabi nila, mga tipaklong lang sila. Tayo po bilang tao, hindi po tayo tipaklong. Amen? Although may nagaan yung tipaklong, tumatalon na ro. Amen? Pero tayo po yung nilikha ng Diyos bilang tao. At hindi tipaklong na gaya ng iniisip ng 10 espiya. Totoo po na ang tipaklong ay nilikha ng Diyos. Amen po ba? Pero hindi po tayo nilikha ng Diyos bilang mga tipaklong. Kung nilalang po tayo ng Diyos, ay isang pamangha-mangha, mayroon pong kahusayan, may mga talento. Amen? So kaya po, huwag po kayong papayag kapag kayo sinasabihan na wala kang kwenta, wala kang alam. Amen? Kasi ang iniinsulto po nila ay ang Diyos na nagbigay sa iyo ng karunungan. Amen po ba? Kung hindi nila nakikita, pero ang Diyos po ang bibigay sa atin ng karunungan ng kaalaman. Amen? So, ang self-defeating attitude pa po, ito po, nanganganak po ito ng mababaw na pagtingin sa ating sarili. Pag mababaw po ang pagtingin mo sa iyong sarili, nawawalan na po kayo ng tiwala sa iyong sarili. Tama po ba? Mangyayari po yun, di po ba?
Kaya po yung mga 10 espiya, hindi pa nga po lumalaban. Alam na nila na talo sila kasi mababa yung kanilang pagtingin sa kanilang sarili. So ang tingin nila, dinala sila ng Diyos doon para sila ay patayin. So yun po yung thinking nila. No? Pag po pala ang self-defeating attitude ay nasa ating isip, ito na daw po yung pinaka-worst thing na pwedeng mangyari sa buhay natin. Kasi kapag meron kang kaisipan ng pagkatalo, ang buhay po natin parang sinisira na po natin. Wala na tayong mararating, hanggang dito na lang tayo. Yun po pala yung isang bagay na hindi po natin dapat pinapahintulutan na makarating sa ating isipan. Yung malini natin ang ating sarili. Amen? So, ito po yung lagi ko rin po narinig kay Pastora, ating mentor, na yung kahinaan o yung pagmamaliit sa sarili, hindi po yan kalooban ng Diyos. So, lagi ko po narinig kay Pastora. Yung sa disciple ko, kung napapansin ko yung nag-disciple, madalas po natin marinig yung pagmamaliit sa sarili ay hindi po na makatulong sa paglago natin bilang mga Kristiyano. Amen? So, hindi po naabot ng mga Israelites ang promised land at ito po ay nanatili pong pangarap. Ganun din po tayo. Kung tayo po ay may kaisipan ng pagkatalo, yung ating pangarap mananatili din pong pangarap lang. Tama po ba? Alala ko po nung when I was 19 years old, ako'y creating yung namin. Lumaki po ako sa park. Kumanda na siya. Okay, naalala niyo po siya sa mga. Ako yung viral na kinaka po ng boss namin yun dahil nga po online sa farm. Kami po ay nag-aangkat ng mga kids. Mga gagawin na yun. Tawag po sa kanya lagi ng baboy ay marami po kasi namin na rin nagalit sa Pilipinas at sa mundo. Isa lang po yun. So, naikwento niya po sa amin kung paano sila nagkakilala yung boss namin, yung si Alice Go. Siya po pala ay isang yung chick talaga. Dahil yung amo namin ay meron din po lahi ng chick, pero totally Pilipino po sila. Yung mga ninuno po nila doon, yung mga lahi po ng chick. At dahil po doon, ay nakita ko po na yung kaugnayan ng dalawa ay malalim hanggang sa nagkaroon po ng hindi magandang yun po, yung viral ngayon, ito pa lang siya mo ay mayroong hidden parang tinatawag ng sindikato dito sa Pilipinas. Ito ba? Nakita niyo naman po kung paano siya kausapin sa Senado at kung paano siya sumagot ng pabalik-balik ito pagkita. Kung sa pang, halata po nag-deny. Diba? Siya daw po ay simpleng mamamayan, chopper lang, meron lang baklare. Gano'n po yung halaga ng chopper at baklare, meron din pang mga sasakyan. Ito ba? Pag tinatanong kung kanino yung sasakyan, hindi lang. Kanino nakapangalan, hindi alam. Amen? So, napakarami pong kwento. At ito pong kwento ito ay babalik ko sa aking sarili. Noong po ako ay lumaki. Trabaho sa farm, tumagal po doon. Trabaho. Hanggang ngayon, nagtatrabaho tayo. Alala ko po nung bago ako doon, sabi ko sa aking sarili, ano ba yung may bibigay sa akin ng trabaho ito? Nag-aalaga kami ng baboy doon. Sabi ko, paano ako magkakaroon ng magandang pinabukasan dito? Napakahirap kong isipin na sa ganong sitwasyon, ang tingin ko po doon ay isang simpleng o mababang uri ng trabaho. So, ako po ay nagtyaga. Nagpatuloy po ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, ano ba may ibigay sa akin ito? Ano ba mangyayari sa akin dito? Ang layo ko pa sa pamilya ko. Wala pa po ako kasama.
Amen? Hindi po kami magkatrabaho. Pero yung kaibigan niya po ay ginamit ng Diyos para kami magkakilala. So meron po meeting po doon na kaibigan niya at pinakilala siya sa akin through number. Number lang po na. So dahil number, siyempre pang number 2 yan na siya doon. Joke lang. So siyempre number 1, may pumapasok na number 2, number 3, likas na po yan sa mga binata. Amen? Ang hindi normal ay kapag may asawa ka na, may pamilya ka na, hindi na normal yung may pumapasok na number 1, number 2. Kailangan only one. Amen? Only one na lang po ang ginagamit natin sa kita. Talagang minsan dumarating, nagutulas ka. Diba? Aminin mo na kung meron ka talagang minahal dati. Diba? Huwag mo lang itago sa iyong asawa. Kasi sabi nga ng Panginoon, pag pinagsama kayo, iisa na kayo. Yung puso, isipan, damdamin, iisa na. Kaya wala nang lima. Amen? Tapos na tayo sa Paul's night. So, makikita po doon na yung plano ng Diyos sa atin, kahit ikaw ay nasa pinakamababang antas ng pamumuhay, kaya ka pong bigyan ng magandang asawa. Amen? Kaya kang bigyan ng magandang buhay ng Panginoon. At higit doon, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, napakaliit ng sahod, ang liit ng sweldo, paano ko makakagawa ng sarili namin tahanan? Mag-asawa na po kami dati. Tumatagal po ako sa car. Parang feeling ko wala namang nangyayari. Manalangin po ako sa kanya hanggang sa ano po yung nag-illustrate ng bahay na gusto ko sa pamagitan ng isang tapon. Didikit-dikit ko at ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ito yung gusto kong mangyari na bahay sa buhay ko. Alam niyo po, that time na ako po'y paalis na, paalam na po ako na alis sa farm. Kinausap po ako ng boss namin kung bakit ako alis. Sinabi ko po yung totoo, hindi po magsasapat yung aking sweldo para magawa ng tahanan ng aming pamilya. Alam niyo po sa akin, napakasimple lang pala ng problema mo. Amen. Para po sinabi sa akin ng Panginoon, napakasimple lang pala ng problema mo. Isa pong pinig na nagbigay ng lakas na loob sa atin para magpatuloy. Amen? At laging kumanik ka sa Panginoon. Yung mga biyaya na natatanggap natin na hindi po dapat natin kinalimutan kung sinasabtatin. Kung ikaw ay pinagpala ng Diyos ngayon sa mga darating na panahon, dapat alalahanin mo yun. Kung dumating yung time na ikaw ay down na down, alalahanin mo yung pag-ibig at pagpapala ng Diyos na ginawa sa iyo. Amen? So yun po yung naging issue nun. Yung blessing ng Lord ay hindi po pala natin ito makukuha na sa sarili nating lakas. Kapag piniless tayo ng Panginoon, ay anong araw, anong panahon, anong sitwasyon, kapag gusto ng Panginoon at kanyang kalooban, mangyayari at mangyayari. Amen? So, purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin ang ating Diyos. Alam ko po na lahat tayo ay dumaan sa iba't ibang karanasan. Inisip natin, kung minsan, tingin natin ay hindi natin kaya, ano ba ang senso, hanggang dito na lang ba ang kaya ko? Diba? Hindi na ba tayo maangat sa buhay? Kung minsan, ganyan po yung ating kaisipan, napagdaanan ng iba. Sa panahon po ng kalagayan, ng sitwasyon na ganito, mahalaga po na ma-overcome natin yung self-defeating attitude. Amen? So dahil kung hindi po natin ito magagawa, ang sabi po doon sa chapter 14, verse 3, kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway sa lupain pinagdalhan sa ating Yahweh at bihagi ng ating asawa mga anak, mabuti pa ay bumalik na tayo sa Panginoon.
ganun po yung nangyayari. Kung hindi natin ma-overcome yung ating self-defeating attitude, babalik po tayo sa pangin na nakakala. Gaya po ng kaisipan ng mga Israelita. Amen? So, ang naging thinking nila ay negative. Dinala sila sa ilang. Ang isip nila para patayin. Tayo po dinadala ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ano po yung thinking nyo? Pahirap ang buhay. Ang hirap ng mag-survive. Araw-araw. Alam niyo po yung kaisipan po pala natin ngayon. Para kaisipan ng mga Israelita. Mas mabuti pang mamumuhay ng panahon noon. Amen? Narinig niyo po ba yan? Isa ngayon, yung po pala ay hindi magandang sinasabi. Kasi po nagagalit ang ating Diyos. Ano pong sabi niya sa verse 12? Padadala mo sila ng salot at alisin ng karapatan sa mana. At ikaw, ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan sa kanila. So yun po yung nangyayari. Nagagalit po ang Diyos. Kapag ang kaisipan natin ay nag-looking backward. Sa halip na tayo ay mag-looking forward. Amen po ba? So dito po balikan po natin yung chapter 13 verse 2. Sabi doon, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isuko mo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupain ibibigay ko sa inyo. So ito pong 12 espiya, 12 spy, ay pinili po ito sa 12 tribo o 12 tribe. Ano po? At sila po ay mayroong 3 katangian. Hindi po sila basta-basta. Una, they were leaders. Sila po ay mga pinuno ng bawat tribo. Ibig sabihin, sila po ay mga pangunahing tao at kinikilala sa bawat tribo nila. At isa po sila sa mga may influential tao. Kilala. Sabihin yung mga leader nito, 12 leaders nito, 12 spy. At ikalawa, they were chosen. Pinili po sila. Hindi po sila basta inupo o iniral na mamuno sa bawat tribo nila. Pinili po silang mabuti. Diba? Sa botohan, tayo po namimili ng mabuti. Parang ganun po yung ginawa doon. That time. At ikatlo, they were mission. Meron po silang mission. Ano po yung mission nila? Para tingnan yung promise land ng 40 days. O para siya sa atin. Doon po sa chapter 13 verse 32, sabi niyo doon, hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupain pinasiyasan sa kanila. Itong sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkal sumakop sa kanila ay lalamunin nila. So dito makikita natin yung 10 ay nagulat po ng bad reports o masamang reports sa kanilang nasasakupan. So ang nangyari, nagpakita po itong 10 ng kaduwagan. Nagpakita po sila ng hindi paniniwala sa kanilang kakayanan. So ito po ay kumalat sa buong Israelita. At halos that time, ang sabi ko sa Bible ay halos nasa 2 billion that time mga Israelites. At halos lahat sila naniwala po doon sa 10 espiya na nagbalita ng masama. So pagdating naman po ni Caleb at Joshua, punong-puno naman po ng pananampalataya yung kanilang balita. Pakisabi po, faith. Yan po dapat kung hindi mawala sa atin. Amen? Tingnan po natin sa verse 30. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagreklamo na noon kay Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat pataksaya ng panahon. Usupin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. So ang tanong ko, magkaiba po ba ng pinuntahan yung 10 at yung 2?
po magkaiba ng conclusion o reports yung dala nila. Yung 10 po, meron po kasi silang dalang self-defeating attitude. At yung dalawa, may dala po winning attitude. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Kaya po, yung balita ng 10 ay masama. Kapag pala meron tayo si self-defeating attitude, madalas pala yung balita galing sa atin. Makikita po natin sa isang tao, sabi nga natin kanina, sa kanyang kilos, galaw, at pananalita. Amen? So kapag nakarinig po tayo ng ganito, huwag na po natin i-entertain dahil makakawa na po tayo. Amen po ba? So bakit po ba natin pinagaligan ang lumang tipan? Kasi nasa lumang tipan po ito. Una, para po tayo ay matulog. Sabi po sa Roma 15 verse 4, anumang naisulat doon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. So una, kaya po na tayo bumabalik sa lumang tipan, ay ito po ay reference natin para tayo ay matuto at magkaroon ng pag-asa. Sabi ko ng Biblia. Amen? Ikalawa, para daw po tayo ay bigyan ng babala ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11, sabi niya doon, nangyari yun sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon, mga huling araw ay maturuan. So, alam niyo na po kung bakit tayo bumabalik sa lumang tipan. Kasi po yung iba, yung mga magagaling sa Biblia, hindi na po inuunay ngayon. Marami na pong pastor na parang hindi na po inuunay yung lumang tipan. Kasi daw po tayo nabubuhay na sa bagong tipan. O, tama naman po yun. Kaya lang po, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Isinulat ang lumang tipan para po tayo matuto at magkaroon ng pag-asa. Amen? At bigyan tayo ng babala ng Diyos. So napakahalaga po pala na inaaral natin ng paulit-ulit ang lumang tipan. Amen? Sa tuwing tayo makakalimot, ito po pala yung babala at aral ng Diyos sa atin. Ito yung lumang tipan. So ang tanong, ano po ba yung makikita natin sa mga self-defeating attitude ng mga Israelita? Number 1 po, attitude of doubt o yung pag-aalinlangan. No? Naalala niyo po si Eva at si Adan. Nung sila po ay tinutokso ni Satan o yung ahas, diba sabi po ng ahas, totoo ba na mahal kayo ng Diyos? Talaga ba na hindi kayo mababayaan ng Diyos? Di po ba? Nabasa niyo po ba yun? Kapag pinagdudahan mo ang salita at pangako ng Diyos, nagkakaroon ka na ng self-defeating attitude. Delikado na po. Ang tao po na puno ng pag-aalinlangan ay hindi po makaka-receive ng blessed fruit galing sa Diyos. Amen? Ano pong sabi sa Santiago 1:7-8? Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang tao pabago-bago ng isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So, maliwanag po. Yung tao pabago-bago at nag-aalinlangan ay hindi po makakatanggap ng regalo sa Diyos. So, ang tao naman po naniniwala at nanampalataya sa Panginoon, sila po yung naniniwala walang bagay na mahirap para sa Diyos. Amen. Kalawa, self-depreciating attitude o yung maliit na pagtingin sa iyong sarili. No? We belittle or we downgrade ourselves.
Ito po yung tinanawag ko sa pumiskiya. Minaliit po nila yung kanilang sarili. Kaya po nawalan sila ng pag-asa. Kung kapag po minamalit natin yung ating sarili, ay parang ito natin sinabi na walang magagawa ko sa buhay natin. Amen? O kaya po mahalaga na huwag natin ismulin yung bawat kakayanan na pinagkaloob sa atin. Talento, kahusayan, karunungan na galing sa Diyos. Insulto po sa Diyos kapag hindi po natin nagagamit ng tama yung kahusayan, karunungan ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? So ikatlo, appear po attitude. Sabi din sa mga Bilang chapter 14 verse 9, huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga kadaron. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapin natin na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ito po yung sabi ni Joshua Caleb. Huwag matakot. So, kung minsan po, ang pinaka-greatest enemy ng tao ay yung takot. Amen? Lalabas ka lang ng bahay ng madilim, hinulay mo. Diba? Tinatakot yung sarili. O iba, kapag nalugi sa isang negosyo at maraming pinagkautangan, hindi kumita, bumagsak, ano pong ginagawa ko minsan? Nagpapakamatay. Sobrang hiya sa tao. Dahil takot siya makahiya. Amen? O kung minsan naman sa magkasintahan, sa takot na mawala yung kanyang minamahal, o iwanan siya, nagpapakamatay. Bakit? Dahil ito sa takot na mawala sa kanya yung kanyang minamahal. Nangyayari po yun. Amen po ba? Kaya po yung takot, hindi po magandang nilalagay natin sa ating puso at isipan. No? Ang takot po, powerful po yan sa mga tao may kaisipan ng takot. Kaya po nakakapasok si Satan kapag tayo po ito katakot. Amen po ba? Hindi po siya powerful. Powerless po si Satan. At nomas po siya sa ating Diyos. Nakakapasok po siya o nakapag-penetrate kapag ang isipan po natin ay kaisipan ng pagkatalo o pagkatakot. Amen? Nung naalala niyo po si Pedro, yung siya po yung lumakad sa tubig. Di po ba? Lumalakad na siya sa tubig, pero nung siya yung nakita niya parating ng malaking alon at malakas na hangin, natakot, lumubog. Amen? Kaya yung tao po ay hindi po magandang epekto sa buhay natin, nakakapagtalubog po sa ating sarili. Amen? So yan po yung advantage ng takot sa atin kapag yan po ay nag-penetrate sa ating isipan. Diyan lang po nagiging malakas sa kaaway. Kaya po mahalaga na yung takot po ay hindi natin ito pinapayagan sa ating isipan. Amen po ba? So, marami din po Kristiyano ngayon. Yan po, marami din po Kristiyano kung bakit huminto sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa takot. Ito ba? Takot. Magutom. Pero totoo, napakarami pa tayo sa church. Amen? Busog-lusog. Sabi nga. Takot mawala ng hanap buhay. Hindi ito nga yung source. Amen po ba? Ang Diyos nga yung nagpo-provide eh. Bakit tayo lalayo? Amen po ba? Ito yung source natin. Ang Diyos yung nagkakaroon sa atin. Bakit tayo lalayo sa Diyos? Kaya po, maling kaisipan na tayo tumalikod sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Kaya mas lalo po tayo lumapit kung tayo po ay nararamdaman na hindi maganda. Mas lalo po tayo lumapit sa Panginoon kung tayo Amen? Nakarinig ka lang ng hindi magandang pagtuturo, pagkatama, kasama po sa buhay natin na tayo ay tuwid. Kaya hindi po tayo pinanganak na tama na.
Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay nito. Isa pong kalingaga sa Biblia, yung binigyan ng isang salapi ng kanyang Panginoon. Dahil po sa kapo, sa kanyang master, tinago niya. Ano pong nangyari? Hindi po lumago. Hindi po namunga. Diba? Dahil matakot. So, ganun din po tayo sa Panginoon. Yung pong talento ay binigay sa atin ng Panginoon. Kung ano man yung pinagkalog sa atin kung saan tayo magaling, mahusay. Palaguin po natin. Huwag po natin itago. Galit po pala ang Diyos kapag tayo ay natatago ng mga talento natin o kakayanan. Ayaw po pala ng Diyos yun. Amen? Gaya po sa talinghaga ng isang alipin at ng kanyang master. Nagalit ng kanyang master at kinuha pa yung kanyang salapi at ibinigay doon sa naging para dumami. Amen? So, hindi po pala tama na yung ating mga talento o husay, galing, ay tinatago lang natin. Kailangan po natin itong i-develop. Amen po ba? Para sa Panginoon. Amen? Kaya yung mga nagtatamang mag-back out sa pagkanta, pagkasabi ko na sa iyo, no? Kahapon lang, kausap tayo. Huwag na mong tatantayin. Amen? So, number 4, negative attitude. Isa po ito sa mga katangian ng mga Israelita. No? Yung tinatawag po nila ng slave mentality. Kaya po, yung kaisipan nila ay parang isip ng pagiging alipin. Ayaw na nilang umalis. Dahil nga po sa tagal ng kanilang pagkakaalipin sa Egypt ng halos 430 years. Kahit nasa labas na sila ng Egypto, ang isip nila, alipin pa rin sila. Amen? Ano ba yung isang hindi ko alam kung sino yung nakapagtulog dito ng isang illustrate ng isang elepante. Matagal po siyang katukatulong sa buhay. Makakali po siya, pagdadali siya ng amo niya, may dalang tali, hila-hila siya. At the time po na siya ay isinuwender sa zoo, nilagay po siya sa isang papi ng puno na wala ng tali. Hindi po umalis yung elepante. Bakit? Kasi po yung kaisipan niya ay nakatali pa rin siya. So, ganun din po yung minsan yung kaisipan natin. Amen? Yung isip natin noon na tayo mahirap, walang kakayanan, kung minsan dinadala pa rin natin sa panahon natin ngayon na puno-puno naman ng pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya po, yung negative attitude, hindi po dapat natin inaalaw sa ating kaisipan. Lahat po tayo ay mayroong hindi magandang karanasan. Tama po ba? Sa buhay. Kaya lang, kung minsan, yung kaisipan po natin, ito po yung nagdadala ng negatibo. Para hindi po tayo magkagumpay. Kung minsan, yung naririnig natin, akala natin para sa kabubuti natin. Kung minsan naman, akala natin para sa kasasama natin. Tama po ba? Kapag nakarinig po tayo ng pag-aalinlangan, i-resist na po natin yun. At tiyak na hindi po maganda ang magiging epekto sa buhay. Amen? Yung mga negatibong narinig po natin sa paligid, huwag na po natin i-entertain. At sinasabi ko sa iyo, matadamay ko pa sa business. Amen? No, gaya po mga Israelita, narinig nila. Diba? Yung negatibong balita, kumalat po sa buong Israelites. Ano pong nangyari? Yung kaisipan nilang lahat, naging kaisipan ng pagkatalo. Amen? So, dalawa lang po yung nagkaroon ng positibo at nakinig sa sinabi ng Diyos. Si Caleb at si Joshua. So, marami pong himala na ginawa ng Diyos that time sa mga Israelites, pero hindi nila pa rin pinaniniwalaan ng Diyos. Nung hinati po ng Diyos ang Red Sea, nandun po sila, nakita nila
nila kung paano hinati ng Diyos ang Red Sea at nag-alikabok yung kalsada. Hindi po sila naniwala sa Diyos. Baliwala po yun. Nung sila po ay nauuhaw, hinampas ni Moises ang bato, bumugal po ang tubig. Nandun po sila, kitang-kita nila yung pangyayari. Pero, hindi pa rin po sila naniniwala sa Diyos. Madali po tayo maging negative kapag kinalimutan po natin yung mga biyayang pinagdalaw sa ating Panginoon. Amen? Kaya po, napakahalaga na alalahanin po natin yung mga nakaraan na pagpapala ng Diyos kung bakit tayo nandito ngayon. Na dati, nasa maliit at masikip tayo na upuan, na simbahan. Ngayon, nasa maluwag at komportableng church o templo. At ilang panahon lang po ay mapupuli develop na ang templo ito. Naniniwala po ba kayo? Amen! So, isa po sa isin natin sa kaisipan natin yung hindi po natin mararating yung magandang kinabukasan ng lalo ng Diyos. So, lagi po natin tandaan ang negative ay wala po maipoproduce na positive. Amen po ba? So, ikalima, last na po. Ungrateful attitude. So, meaning, ito po yung no gratitude o yung pagkawalan ng pasasalamat o yung walang pagpapasalamat. Isa daw po ito sa pinaka-worst na pwede mong gawin o isipin sa Diyos o yung akusahan mo siya na wala siyang magagawa sa iyo. No? Yung po bang sinabi ng mga Israelita na dinala kami ng Diyos dito para patayin. So, inakusahan nila ang Diyos na ng masama. Ito daw po ay isa sa mga pwede nating isipin sa Diyos na wala siyang gagawin sa ating mabuti. Pero sabi mo sa Jeremiah 29:11, alam nila po ito. Diba? Sapagkat kapit kong lubos ang mga plano para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikakabuti. Amen? Ang lahat po ng plano ng Diyos ay para po sa ating ikabubuti. Amen po ba? Kapag po ako ay nangihina, alala ko lang po kung minsan, hindi po ako hinahina. Parang feeling ko ay buhay daw na tao. Inaalala ko po yung kabutihan ng Diyos sa akin in past 40 years. Nakatapatan ng Diyos sa akin. At kung paano siya nagpo-provide. Ginabalik-balikan ko po yun. Wala ka, nakaw ka. At hindi ka na nawala. Pero dumarating din po sa pakiramdam natin at tayo nahihirapan. Amen po ba? Na kahit alam naman natin na sapat ang biyaya ng Diyos. Alam niyo po, isa ito sa pakiramdam na nagpapalakas sa atin. Yung balikan mo, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, sa tuwing lalapit po kami sa lamesa, may pagkain ng kahapon. Amen? Yung mga anak ko po, hindi po nawalan ng bawon araw-araw. Hindi po ba ito'y pagpapala ng Diyos sa atin? Amen? So, nakakatawa po. No, dahil balikan, isipin mo yung mga kabutihan ng Diyos na ginagawa sa iyo araw-araw. So, ito po ay nagpapalakas sa akin kapag nakakaramdam ako ng kahinaan. Napakalaki po pala ng impact sa buhay natin, sa ating pakiramdam, na alalahanin natin yung kabutihan ng Diyos. Amen? So, kaya sabihin mo ng malakas, ang Diyos ay mabuti. Tama po kayo, ang Diyos ay mabuti. At hindi po sa lahat ng oras, wala
Diyos sa atin. Amen po ba? Dito na po ako magtatapos. Nabanggit na po natin yung 5 self-defeating attitude ng mga Israelita. Pwede po isa rito o ilan dito ay meron tayong dala. Amen? So ano po yung dapat natin gawin? In application po. Una, let us confess. Humingi po tayo ng tawad. Kung meron po tayo ganitong kaisipan, humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Ikalawa, renounce and unbelief. No? Talikuran po natin yung kawalan natin ng paniniwala. At ikatlo, pray for fresh cleansing. Ipanalangin po natin na baguhin, tugasan ng Diyos ang ating mga kaisipan. Amen po ba? So with conclusion po, matuto po tayo sa kanilang mga pagkakamali. Tama po? At magsimulang tumuon sa panawagan ng Diyos sa pananampalataya sa mga nangyari dulot ng takot sa kanilang buhay. Amen? So sabi po sa bilang 14:20 po, ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupain iyon, pati ang kanyang angkat. Pwede po ba tayo nito kayo? Pwede po ba kayong panalangin ng maiksi at pwede niyo po magsundan? Maiksi lamang po ito. Pakilagay po yung ating kanang kamay sa ating bibig. Sige po, sundan niyo po. Lord, we renounce an unbelief. We renounce the fear. We renounce the negativity. We renounce the doubt. We renounce depreciating attitude. We renounce all self-defeating attitude. In the